Diba lahat po tayo tumayo sa ating pagbabasa ng salita ng Panginoon? We will read our main verse today. Pero bago po yan, we will read our main verse today, then we will pray. Amen, and we will start this. Amen. So, basahin po natin 1 Peter chapter 4, verse 10 to 11. Amen. So, sa mga hindi po nakakaalam sa lahat, kahapon po graduation po namin at ito po yung main verse po nung buong graduation namin. 1 Peter chapter 4 verse 10 to 11. Sabay-sabay po nating basahin two slides to. Ready? 1, 2, 3, go. Each of you should use whatever gifts you have received to serve others as faithful stewards of God's grace in various forms. If anyone speaks, they should do so as who speaks very word of God. Next slide. If anyone serves, they should do so with the strength God provides, so that in all things God may be praised through Jesus Christ. To Him be all the glory and the power forever and ever. Amen. Yan, so today po we will continue yung naging kwento po natin sa Exodus chapter 3. Now we will do Exodus chapter 4. Amen. At ang title po ng message natin for today, next slide please, ay Tinawag Ka Niya Part 2. Alright? So bagong-bago po. So, dapat tayo manalangin. Amen. Tayo mag-expect sa sasabihin ng Panginoon sa umagang ito. Hallelujah, Lord. We worship you. We bless your name, Jesus. Maraming salamat po, Panginoon, sa umagang ito. Salamat minsan pa, Panginoon, sa sasabihin mo sa bawat isa. Lord, ready our hearts, Panginoon. Lord, we will ready our hearts, Panginoon, so that we could receive from you, Lord. And today, we are expectant sa gagawin mo, sa sasabihin mo, Panginoon, sa amin. Lord, maraming salamat dahil tinawag mo kami. Lord, I pray, Panginoon, na anumang mga excuses meron kami, anumang mga dahilan, O Diyos, agam-agam, mga takot na meron kami, Panginoon. Lord, dalangin namin, alisin namin ito, O Diyos, sa pangalan. Alisin mo ito sa pangalan ni Jesus. And I pray, Lord God, na anumang mga gifts, O Diyos, na binigay mo sa amin, gamitin namin ito, O Diyos, yamang tinawag mo kami. And I pray, Lord God, na ikaw ang siyang patuloy na maparangalan sa lahat ng aming magagawa sa pamamagitan ng mga regalong ito, Panginoon. Pagkat ang mga regalong ito, maging ang buhay namin, lahat ng ito ay para sa iyo lamang, Panginoon. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan, Holy Spirit, do what only you can do. In the name of Jesus Christ. Amen and amen. Palakpakan naman natin ang Panginoon sa umagang ito. Tayong lahat ay makakaupo na po. Amen. Hallelujah. Sino excited sa umagang ito? Sumigaw ng hallelujah. Amen. Today we're gonna talk about Exodus chapter 4. This is gonna be quite a long read, pero I'll try to squeeze it as possible at sa mas maikling oras. Pero bago tayo mag-dive in sa Exodus chapter 4, I wanna give you a recap o nung nangyari o nung pinag-usapan natin last week. So last week nagkaroon tayo ng recap from Exodus chapter 1 to 3 para maunawaan natin yung babasahin natin ngayon sa chapter 4. Kasi kung uumpisahan natin sa chapter 4, malilito kayo, saan ba ito galing? Ano ba nangyari dito? Kaya kailangan nating balikan yung mga nakaraan. So, let's just recap. Next slide, please. Bakit maraming tao, last week, sinagot natin yung tanong na bakit maraming tao ang hindi nagre-respond sa tawag ng Diyos? Sabihin mo muna sa katabi mo nang ma-establish natin today. Sabihin mo sa kanya, nang nakaharap ka sa kanya, sabihin mo sa kanya, tinawag ka ng Diyos. Amen. Tinawag tayong lahat ng Diyos na gamitin ang anumang meron tayo para paglingkuran ng iba. Amen. Hello. Hindi lahat kayang maging pastor, hindi lahat tinawag na maging pastor, pero ano't anuman, tinawag tayo ng Diyos para maglingkod sa Kanya. Yamang tayo pinaglingkuran ng ating Diyos nung siya'y namatay sa krus ng Kalbaryo at ngayon tayo niligtas niya. Tayo yung mga naging mananampalataya. Sino po mananampalataya sa umagang ito? Amen. Tayo yung mga mananampalataya na tayo namang tinawag ng Diyos ay dapat namang maglingkod sa iba. At gamitin natin lahat ng meron tayo para paglingkuran ang ibang tao at maparangalan natin ng Diyos sa lahat ng ating gagawin. So bakit maraming tao hindi nagre-respond sa tawag ng Diyos? Bakit sinagot natin yan? Kasi sinubukan ko na yan dati, pero wala namang naging bunga. Nagtry ako mag-preach, nagtry ako mag-evangelize, trinay ko na iakayin yung kaibigan ko, trinay ko na akayin yung buong pamilya, pero pastor, napahiya lang ako.
Tinry kong i-share si Jesus sa ibang tao pero napahiya lang ako. At nalaman natin na bakit walang nagiging bunga. May tatlo tayong mga binigay na dahilan. Number 1, maaaring hindi niya pa panahon. Maaaring nung siniran mo siya, maaaring nung inakay mo siya, hindi siya naniwala o hindi siya nag-respond. Kasi baka hindi niya pa panahon. At naintindihan natin na bawat tao merong kanya-kanyang panahon. At tayo bilang mga kinahabagan ng Diyos, hindi ito kinahabagan lang tayo ng Panginoon. I believe na kaya tayo nandito at kaya yung ibang tao nasa labas pa ay dahil yung time natin, yung season natin dumating na. Although patuloy tayong binabago ng Panginoon, pero tayo dumating na yung season natin. Kumbaga, nagsawa na tayo sa karumihan, nagsawa na tayo sa kadiliman, kaya ngayon nagrepent tayo, nagiba tayo ng direksyon at ngayon mula sa buhay na malayo sa Diyos, ngayon naman ay lumalapit tayo ngayon sa Panginoon. Amen po ba? Pangalawa, bakit hindi nagkakaroon ng bunga? Baka kasi ikaw ay taga-tanim lang. Baka naman kasi kaya hindi nagkakaroon ng bunga kasi ang role mo lang sa buhay niya ay taga-tanim ng salita ng Panginoon. At kapag ikaw ay taga-tanim lang, huwag kang mag-expect na magbubunga agad. Hello? Kung meron dito po, meron kayong naka-experience kayong magsaka, sino po dito ma-experience magsaka? Or baka kayo yung mayayaman tapos kayo yung nagpapasaka. Okay. So ang nangyari po, so halimbawa kapag may isang taong merong lupain, pinapasaka niya yan sa ibang mga tao, hindi siya yung nagsasaka, umuupa siya ng mga taong magtatanim. Listen to this. At iba pa yung uupahan niyang mag-aani. So baka naman kasi ikaw lang yung ginamit ng Panginoon na instrumento para mataniman siya ng salita ng Panginoon. And then nanghina ka kasi parang wala kang nakitang bunga. Kapatid, taga-tanim ka lang kasi. Sabi sa Biblia, si Apollo ang taga-tanim, si Pedro ang taga-dilig, o vice versa. Hindi ko na nasa last week yon. So panoorin nyo na lang po last week. Lastly, bakit walang bunga? Kasi akala mo lang walang bunga. Akala mo lang walang bunga yung ginawa mo, pero ang totoo, natauhan siya doon. Ang totoo, merong nag-tick sa kanya, merong biglang humigpit na tornilyo sa kanyang utak. Amen? At natauhan siya. At hindi mo lang talaga nasaksihan yung bunga, pero sabi ng Panginoon na walang salita niya ang kailan mambabalik sa kanya ng walang kabuluhan. Amen. Palapakan naman natin ang Panginoon. Last week also, we talk about, next slide please, we talk about Moses' excuses. At si Moses, meron siyang 5 excuses na binigay sa Panginoon kung bakit ayaw niya mag-respond sa tawag ng Panginoon. And I believe, listen to this, gawin nating mirror si Moses sa buhay natin. Because I believe na si Moses ay tagapagsalita lang natin at yung mga sinasabi ni Moses, parang pwede mo sabihin, Lord, ako yun na. Parang Lord, yun sana yung sasabihin ko sa iyo nung nalaman kong tinawag mo ko. Amen. So, 2 sa 5 excuses niya, pinag-usapan natin last week. Ang unang excuse niya, sino ako? Sabi niya, Lord, sino ako para humarap kay Moses? Amen. And it talks about identity issues. Hindi ko na-explain yan. Panoorin niyo po yung video natin o yung live natin last week. And also, gusto ko lang din itong isabihin sa lahat na I hope na meron din tayong media team na magkakat ng mga messages part natin at i-upload natin sa YouTube. Tapos yung mga thumbnails na ginagawa ni Ate Joy sa ating Facebook and Instagram. Palakpakan nga natin minsan pa ang ating Ate Joy. Nakaka-bless lahat ng mga pictures na nakikita natin doon. Kung di nyo pa po nabibisita, again, please like and share JTG Church Cainta. Amen. Sa ating Facebook and Instagram, i-share natin ang salita ng Panginoon. I-share natin yung live. Malay mo, yung live na yun na lang pala yung hinihintay niya na mapanood para makilala niya ang Panginoon. Pero dahil shinare mo, ikaw yung naging paraan. Ha? JTG Cainta Global. Ayan, JTG Cainta Global. Ba't parang baliktad? JTG Global Cainta? Mali. Okay, sige. Sorry, mali ako. Dito, JTG Cainta Global. Yan, JTG Cainta Global at gmail.com. Hindi, wala po. Alright, so, pangalawa, sino ang Diyos? Amen. So, sinabi niya, Lord, kapag pumunta ako doon, anong sasabihin kong pangalan mo? Amen. At natapos na natin yung buong Genesis at napag-aralan natin si Abraham, si Isaac, si Jacob, hanggang kay Joseph, pero ni isa sa kanila, walang nangahas magtanong kung anong pangalan ng ating Diyos. They always give a name to our God like Jehovah Jireh, the Lord that provides.
Parang He's the deity, He's the Almighty One that provides. Bakit? Kasi yun yung pagkakakilala nila sa Panginoon. But none of them, ganito ka-espesyal si Moses sa harapan ng Panginoon. He is the only one na nangahas na magtanong ng pangalan ng Panginoong Hesus. At anong sinabi ng Diyos na pinakapaboritong pangalan niya, na sinabi niya na itong pangalan na kung saan makikilala ako, sabi niya, ako ay si ako nga. The I am. At kung hindi nyo po nauunawaan kung bakit I am, again, panoorin nyo yung message natin last week. Maubusan po ko ng oras pag tinuro ko pa yan sa inyo. But today, we're gonna talk about Genesis chapter 4 and coming in hot, Moses' excuses number 3. Next slide, please. Paano kung hindi sila maniwala sa akin? Sino na po dito ang nagtanong dito sa Panginoon, Lord, bakit mo ko sinesend sa kanila? Bakit mo ko pinagpipreach sa kanila? Lord, paano kung hindi sila maniwala sa akin? Hello? Itong tanong na ito ni Moses, sobrang legit nito. Sobrang totoong-totoo. Kasi bakit? Kung titingnan natin, sobrang totoo yung concern ni Moses dito. Minsan kasi convinced ka na sa isang bagay, hello? Naniniwala ka na sa isang bagay, pero kapag pina-explain na sa iyo sa iba, hindi mo alam kung paano explain. Hello? Amen ba? May napanood ka bigla sa YouTube na ang sarap nito, tapos nung ikwento mo na, ang sarap kumain dun sa may, basta panoorin mo na lang yun. Na sobrang hirap explain. At ikaw, bigay na bigay ka na dun sa bagay na yon. Pero kapag i-explain na natin sa iba, para bang we can't find the words to say para i-explain kung ano yung na-explain natin, mga kapatid. Lalong-lalo na sa salita ng Panginoon. Bakit? Kasi ang salita ng Panginoon, mga kapatid, it's an experience, it's not a lesson. Ulitin ko, mga kapatid, anong pinagkaiba ng experience sa lesson? Ang lesson, mga kapatid, point 1, point 2, point 3. Kapag experience, hindi mo may explain yan kasi nararanasan yan. Kaya mga kapatid, kung hindi mo alam i-preach ang salita ng Panginoon, listen to this, imbitahan mo sa church. Kasi ikaw, naranasan mo lang din ng Panginoon. Hindi mo din alam kung anong mangyayari sa church nung inimbitahan ka nung kaibigan mo. Hindi mo din alam kung anong mangyayari, hindi mo din alam kung anong i-expect nung inimbitahan ka sa Bible study, pero dahil naranasan mo ang Panginoon, nabago ka. Ngayon, kung gusto mong mabago din ng iba, mga kapatid, imbitahan mo sila kung hindi mo kaya mag-preach. Amen, pero medyo nalalayo na po ako dito. Ang tanong ni Moses, Lord, paano kung hindi sila naniwala sa akin? Ang totoo, mga kapatid, hindi natin kontrolado ang iisipin ng ibang tao. Hello? Amen? Hindi natin kontrolado isipin ng isang tao kahit pa sobrang ganda na ng intention mo. Hello? Ang intention mo lang naman kung bakit vegan yung dinala mong handa sa birthday ng isa, nagalit siya kasi hindi naman siya kumakain ng gulay. Ang intention mo, gusto lang naman kita maging healthy. Pero dahil hindi siya kumakain ng gulay, nagkagalit patuloy kayo kahit sobrang ganda na ng intention mo. Minsan hindi natin makokontrol yung iisipin ng iba. And so itong sinasabi na ito ni Moses, Lord, paano kung hindi sila maniwala sa akin? Sobrang totoo yan para sa atin. Hello? Sobrang totoo yan. Paano kung hindi sila maniwala sa sasabihin mo? Pero mga kapatid, listen to this. Itong tanong ni Moses, this is a direct opposite. Pwede palakasan yung mic ko na lang para hindi ako sumigaw. Ayan. Itong salita nito ni Moses, this is a direct opposition nung sinabi ng Panginoon sa Exodus chapter 3. Bakit, mga kapatid? Kasi pag binalikan natin yung Exodus chapter 3, next slide please. Exodus chapter 3 verse 18, ito exactly ang sinabi ng Panginoon dun sa burning bush nung kinukuman siya, nung binibigay ni Lord yung mission and vision dun kay Moses. Sabi ng Panginoon, papakinggan ka ng aking bayan. Pagkatapos, isasama mo ang pinuno ng Israel, pumunta kayo sa Faraon. Sabihin mong si Yahweh, ang Diyos ng mga Hebreo, ay nagpakita sa iyo at kayo'y maglalakbay ng 3 araw papunta sa ilang upang maghandog sa akin. Church, ang Diyos na mismo ang nagsabing, papakinggan ka ng mga tao. And so, tingin kayo sa akin lahat, nung tinanong yun ni Moses na, Lord, paano kung hindi sila maniwala? This is a direct unbelief dun sa sinabi ng Panginoon nung una. Sinabi na sa iyo ni Lord na pagagalingin ka. Lord, paano kung hindi ako gumaling? Do you see that?
Kung iisipin, tama si Moses. Pero nung nakita natin na sinabi na kasi pala ng Panginoon na papakinggan kanila, tapos magtatanong ka pa na, Lord, paano kung hindi sila maniwala? It's already a sign of unbelief from Moses. Sinabi na ng Diyos na papayamanin ka. And then here we are, nagsasalita pa tayo, Lord, paano kung hindi ako yumaman? Nagdadalawang isip pa tayo. Sabi ng Panginoon, from my stripes, you are healed. Sa pamamagitan ng aking mga latay sa krus ng Kalbaryo, tayo pinagaling ng Panginoon. And yet here we are questioning, Lord, gagaling pa ba ako? This is a direct unbelief from the side of Moses. Kaya anong reply ng Panginoon? Ito po, kung i-imagine niyo scenario mga kapatid, yung kinakausap mismo ng Diyos, wala mismong tiwala sa Kanya. Hello? Walang tiwala mismo sa Panginoon, yung kinakausap niya, pero dito natin makikita na ang Diyos ay Diyos ng kahabagan. Si Moses, pinilit niyang inabot sa kanyang level. Na kahit ang Diyos, nandito na yung level niya, pero dahil yung kausap niya, Lord, paano kung hindi maniwala? Ito naman, sinabi ko nang papakinggan ka nga. Pero still, God stooped in Moses' level at ito yung naging response ng Panginoon. Hindi niya sinabing, ikaw talaga, hindi niya sinabing ganoon, kundi binaba ni Lord yung level niya. Sabi ng Panginoon, ano iyang hawak mo? Tanong sa kanya ni Yahweh. Tungkod po, sagot ni Moses, ihagis mo sa lupa, utos ni Yahweh, at inihagis ito ni Moses sa lupa, at ito'y naging ahas. Kaya't siya'y tumakbong papalayo. So sa sobrang nakakatakot yung ahas, napalayo talaga siya. At siguro, ako po, isa po yan talaga sa mga fear ko. Ayoko talagang, ma-counter ko na lahat, wag lang ahas. Pero yan isang bagay na ayaw ko talaga. Sabi dito, sinabi sa kanya ni Yahweh, hawakan mo sa buntot ang ahas, hinawakan nga ni Moses, at ito'y naging tungkod muli. Ganyan ang gagawin ko para maniwala silang nagpakita ako sa iyo. Ang Diyos ng iyong mga ninuno, ang Diyos ni na Abraham, Isaac at Jacob, sabi ni Yahweh. Ipasok mo ang iyong kamay sa damit mo sa tapat ng iyong dibdib. Utos ni Yahweh. Gayon nga ang ginawa ni Moses at inilabas niya at nang inilabas niya, ito'y nagkaroon ng sakit sa balat na parang ketong na kasing puti ng niebe. Kung nagkaroon na po kayo ng parang sakit sa balat, ako po nagkaroon ako dito ng sakit na sa balat, parang sa sobrang puti niya, parang sa sobrang dry niya, parang na siyang puti talaga. Pero hindi ako nagkaketong po. pero na-imagine ko siya talaga kasi nagkaroon ako ng ganon. So verse 7, sabi ni Lord, ipasok mo uli. Utos ni Yahweh at sinunod naman ni Moses. Nang ilabas niya muli ang kanyang kamay, nagbalik na ito sa dati. Sinabi ng Diyos, kung ayaw ka pa nilang paniwalaan sa unang kababalaghan, malamang paniniwalaan ka nila sa ikalawa. Kung ayaw pa rin nilang makinig sa'yo, kumuha ka ng tubig sa ilog Nilo at ibuhos mo sa lupa at ang tubig na iyon ay magiging dugo. So ano yung response ng Panginoon dun sa tanong ni Moses na, Lord, paano kung hindi sila maniwala sa akin? Ang response o ang strategy ng Panginoon sa unbelief ng tao, listen to this, signs and wonders. At nung pinag-aaralan ko po ito mga kapatid, I felt pressured. Sa totoo lang. Kinakausap ko si Lord, Lord, gusto mo bang maghimala ako sa Sunday? Lord, gusto mo bang magpagaling mo na may sakit, Lord? I've never experienced that. Parang, Lord, hindi ko pa nararanasan magpagaling. Hindi katulad nila, Bishop, naranasan nila yung naka-wheelchair talaga. Nung pinag-pray nila, nakatayo, naglululundag pa. Hindi ko naranasan yung kay La Pablo at kay La Jana. Sinabi niya, silver and gold I have none, but what I have, I will give for you. I will give to you. Right in the name of Jesus of Nazareth, rise up and walk. Hindi ko pa naranasan yun mga kapatid. Kahit pastor na ako ng 5 taon, hindi ko pa nararanasan yun. Pero God's strategy and unbelief is signs and wonders. Yun yung naging response niya kay Moses. At ngayon mga kapatid, so inaasahan ba ng Diyos na tayo na gawin natin to? Tingnan natin at pag-aralan natin nang makita natin kung anong sasabihin sa atin ng Panginoon. So, sabi po doon sa binasa natin, binigyan ng Diyos si Moses ng kapangyarihang gumawa ng 3 himala.
At kung susuriing mabuti, may pattern lagi yung ginagawa ng Diyos. So, yung una, yung tungkod, tingin kayo sa akin lahat, yung tungkod naging ahas. Tas yung ahas, nung hinawakan sa buntot, naging tungkod. Amen. Pangalawa, yung kamay na walang sakit, yung kamay na perpekto, nung nilagay sa loob ng damit, paglabas, may ketong. Tapos nung pinasok ulit, paglabas, malinis na. At yung pangatlo, yung tubig na galing sa ilog Nilo nung binuhos sa lupa, yung tubig naging dugo. So, lagi nating titingnan, yung tungkod naging ahas, yung kamay nagkaroon ng ketong, yung tubig naging dugo. Lagi natin titingnan mga kapatid, kung mapapansin niyo po, lahat ng nandito o lahat ng pinagsimulan, yun ay mga bagay na meron si Moses. Kaya mga kapatid, anong gusto ituro sa atin dito ng Panginoon? Next slide please. Gagamitin niya kung ano yung meron ka. Ang sagot ni Lord dun sa tanong ni Moses, na, Lord, paano kung hindi sila maniwala sa akin? Ang sagot ni Lord, anong meron ka? What do you have in your hand? Sabi dito, God will not ask anything that you don't have. Yung ngayon kinikwento ko sa inyo, Lord, gusto mo bang maghimala ako, Lord? Lord, gusto mo bang kumuha ko ng patpat, tapos ilalagay ko dyan, Lord, gusto mo bang maging ahas yun sa harap ng maraming tao? Alam niyo po, nung tinawag ako ng Panginoon para magpastor, nung ako po yung tinalagang magpastor, kumbaga na kahalili nila tatay at nila nanay dito, alam niyo po, na-pressure ako kasi bilang pastor, alam ko naman sa JTG, isa sa mga natin ay yung mga himala na ginagawa talaga ng Panginoon. Yung buhay na nabago, mga may sakit na gumaling. And during the time nila nanay at nila tatay, naranasan niya ng church. Si Tatay Tony, mga kapatid, kumbaga malapit na siyang mamatay before, ay binuhay pa siya ulit ng Panginoon nung pinanalangin ni tatay. Hello? Amen. At maraming mga bagay na naranasan ng buong church nung sila. Nung ako na-pressure ako, sabi ko, Lord, hindi ko pa naranasan magpagaling ng may sakit. Nung tinatawag ako ng Panginoon, Lord, hindi ko pa naranasang i-transform yung bato sa tinapay. Hindi ko pa naranasang i-transform yung water into wine. Lord, hindi ko alam kung magagawa ko pa ba yun. Nung tinawag ako ng Panginoon sa aking batang edad, I was just 24 years old nung magsimula ako magpastor dito, mga kapatid. I was thinking, Lord, hindi pa ako kinakasal. Paano ko i-counsel yung mga taong may mga asawa at anak na? Paano ko i-counsel yung mga babaeng iniwan ng asawa nila? Tapos ngayon naghahanap ng ibang asawa. Lord, paano ko sila i-counsel na hindi dapat ganun? Anong sasabihin nila sa akin? And many of us are thinking that way. Lord, paano kung hindi sila maniwala sa akin? Hello? Pero alam niyo po ba, lahat ng tanong ko, mga kapatid, hindi sinagot ng Panginoon. Pero isa ang nakita ko, mga kapatid, na kung ano yung meron ako, yun yung ginamit ng Panginoon. Nung ako po ay nagpastor dito sa JTG Cainta, He used my ability to speak. No wonder why at a young age, pinapasok ako ng Panginoon sa call center, kausap ko yung mga Amerikano, hindi ako naiintindihan nung una. What you say? mga ganun, hindi nila naiintindihan yung sinasabi ko, hanggang sa natutunan ko magsalita sa isang paraan na naiintindihan nila. At ako naman yung kapag malabo yung sinasabi na ako naman, what you say? Kaya lagi binabalik ko lang sa kanila, mga kapatid. Kumbaga, na-master ko yung art of speaking dahil dun sa mga trabahong pinapasok sa akin ng Panginoon. At sa kapurihan ng Panginoon, I excel in those things at hindi ko alam, akala ko, mga kapatid, tingin sa akin lahat, nung naranasan ko po mag-trainer, doon ko naranasan na magturo sa isang klase. At alam niyo po ba, kahit doon, nung nagko-calls po ako, yung 8 oras kong ginugugol sa pagko-calls, pagod na pagod ako noon. Pero alam niyo po, nung nag-trainer ako, 12 oras po akong nasa opisina, gumagawa ng mga slides, gumagawa ng mga ituturo ko para maging ready ako kinabukasan para sa pagtuturo sa kanila. 12 oras ako nasa opisina pero hindi po ako napapagod. And I thought na tinawag ako para mag-trainer. Akala ko tinawag ako para mag full-time na sa pagtitrainer, pero mga kapatid, tinawag ako ng Panginoon para magpastor. At ito gawa ng slides, mga kapatid, para sa every Sunday. Not knowing na kung ano yung ginagawa sa akin ng Panginoon, gagamitin niya yun para sa kanyang kapurihan. Palakpakan naman natin ng Panginoon.
He was using my energy and enthusiasm. Nakita niyo po ba ako nag-preach ng buksan po natin ating Biblia sa tayo'y manalangin. Alam niyo, pag nagpe-preach ako, malikot ako sa stage. Minsan pa nagkakaroon ako ng mga illustration. Bakit? Kasi gusto ko, yung energy ko, gusto kong ma-convince kayong lahat na totoo itong sinasabi ko. Amen. God used my energy. God used my weird facial expression. Alam niyo po, hindi ko natatago kapag naiinis ako. Bakit? Kasi yung facial expression ko, talagang ano siya? Talagang, parang mahalata mo pag masaya ako, mahalata mo kapag naiiyak ako, mahalata mo talaga. Bakit? Kasi yun ako eh. At ginagamit yun ng Panginoon na every time I stand here, God used my weird facial expression to preach to people, i-convince sila na totoo ang sinasabi ng Panginoon. God used my corny jokes. Amen. Lagi akong pumunta rito, lagi ako may joke na baon, mga kapatid. Bakit? Kahit hindi effective, sinasabi ko pa rin. Bakit? Para lang, wala lang. God used my everyday experiences. Kung maalala nyo, lagi kong inikwento pag motor ko, pag-aaral ko ng pagdadrive, laging kong sinasabi yan. Bakit? Kasi ginagamit ng Panginoon yung araw-araw kong mga ginagawa para maging effective ako dun sa bagay na kung saan tinawag ako ng Panginoon. God used my dark times. God used the moment na heartbroken ako, mga kapatid. When I felt heartbroken, doon ako ginamit ng Panginoon para mag-minister dun sa mga ibang taong heartbroken din. Kasi nakita ko kung paano at my lowest point, God was there for me. When I was praying for the woman na ibibigay niya para sa akin, God was there for me, listening to every prayers, seeing my every cries. At nung naranasan ko yun, mga kapatid, that's the moment na kaya ko na siyang i-share sa ibang tao. Bakit? Kasi gagamitin ng Diyos kung anong meron ka. Gagamitin ng Diyos kung anong meron ka. Hindi mo alam kung bakit hindi mo alam kung bakit parang ang weird mo na parang ang bilis mo magkalkula ng mga bagay-bagay. Gagamitin niya ng Panginoon. Hindi mo alam kung bakit ang galing mo sa instrumento, gagamitin niya ng Panginoon. Hindi mo alam kung bakit ganito ka kabilis magsalita, parang bilis-bilis mo magsalita, gagamitin ka ng Panginoon. Hindi mo alam kung bakit ang bagal-bagal mo magsalita, mga kapatid, hindi ka hahanapan ng Panginoon ng bagay na wala ka. At kung tinawag ka ng Panginoon, siya ang Diyos na tapat na tumawag sa'yo, na gagamitin lahat ng meron ka para magamit yan, mga kapatid, para sa kapurihan ng Panginoon. Palapakan natin ang ating Diyos. Ano pa, mga kapatid? God used my weaknesses. Akala nyo ba strengths lang ang ginagamit ng Panginoon? God also used my weaknesses para mag-minister din sa mga tao may parehong weaknesses kagaya ng akin. I've always been bold sa kahinaan ko dati na lulong ako sa pornografiya, lulong ako sa pagnanakaw, lulong ako sa pagsisinungaling. Nagsisinungaling ako kahit hindi naman kailangan magsinungaling para lang makalusot sa isang bagay na ginawa ko, mga kapatid. God used that para maging lesson sa bawat isa. Kaya, mga kapatid, nung birthday ko po, naalala ko yung sinabi ni Alejandro na ako daw yung tester sa lahat. Bakit? Kasi feeling ko ganun talaga ako. Na gusto ko munang i-test yung isang bagay para malaman mo kung effective ba to o hindi. And when I go through that trial, kung maging successful man ako doon, I will tell you, this is a way to be successful. At kung mag-fail man ako, huwag ka nang dadaan dito kasi nung dumaan ako dito, nahulog ako. And in my life, mga kapatid, in my life, God used my weaknesses. Hindi mo alam kung bakit matagal ng panahon hindi ka makalaya dyan sa bagay na yan, kapatid. One day gagamitin niya ng Panginoon. One day gagamitin ng Panginoon yung kahinaan mo. Hindi mo alam kung bakit lagi kang nahuhulog sa ganyang bagay, laging ginagamit ng kaaway ang bagay na yan sa buhay mo. Hindi mo alam kung bakit ginagamit ng kaaway ang pagiging madadamo. Hindi mo alam, gagamitin yan lahat ng Panginoon. Pangalawa, mga kapatid, nung ibig sabihin ng signs na sinabi ng Panginoon. Next slide, please. These miracles are actually symbols and promises of God. Yung tungkod na naging ahas, first one, yung tungkod na naging ahas, sabi sa Exodus chapter 4, verse 2-4, ano yung hawak mo? Tanong sa kanya ni Yahweh. Tungkod po, sagot ni Moses. Ihagis mo sa lupa, utos ni Yahweh. Inihagis nga ito ni Moses sa lupa, at ito'y naging ahas, kaya't siya'y tumakbo, palayo. Sinabi sa kanya ni Yahweh, hawakan mo sa buntot ang ahas,
at hinawakan nga ni Moses at ito'y naging tungkod muli. Alam niyo po mga kapatid, next slide please. Snakes have always been a representation of the enemy. Amen? Kahit nung Garden of Eden, snake yung ginamit na imagery ni Satanas o nung kaaway para tuksuhin sila Adan at Eva. Amen? At sinabi po doon, inutusan ni Moses, inutusan ni Yahweh si Moses, na nung yung tungkod naging ahas, sabi ng Panginoon, tingin sa lahat, hawakan daw sa buntot. Alam niyo po ba na kapag, di ba minsan may nakikitang mga sawa sa mga estero, sa mga alulod, first na nakikita ko na hinahawakan nila lagi sa buntot. Pero alam niyo po ba na yun yung pinaka-dangerous way na nahawakan yung ahas? Kailangan ng ahas, hinahawakan siya sa leeg. Kasi kapag hinawakan mo na siya sa leeg, hindi ka na niya makakagat. At kahit ano pang linkis niya sa kamay mo, at least hawak mo yung pangkagat niya, hindi ka niya maaano. Pero pag hinawakan mo siya sa buntot, mga kapatid, napakabilis na yung ulo niya mapunta sa buntot at matutuklaw ka nun. Hello? Pero look at what's happening. God was teaching Moses to trust God. Na sinabi ng Panginoon, Moses, hawakan mo sa buntot yung ahas at hinawakan nga ni Moses. Bakit? Kasi nakita ni Yahweh na walang tiwala si Moses sa kanya. And it was like a father and a child teaching the child to trust the father. Sabi ni Yahweh, hawakan mo sa buntot yung ahas at hinawakan nga ni Moses at ito'y naging tungkod. Listen to this. Ito yung gustong ituro ng Diyos kay Moses. Next slide please. Na sinabi niya, Moses, ito'y sinasabi niya din sa atin. Moses, kung susunod ka sa akin, ang iyong mga kaaway ay walang magagawa laban sa'yo. Na kapag tinawag ka ng Panginoon at sinagot mo yung tawag ng Panginoon sa buhay mo, kapatid, listen to this. Lahat ng mga kalaban mo, wala silang magagawa laban sa'yo. They can talk and talk whatever they want, pero wala silang magagawa kapag pinagpala ka na ng Panginoon. Pwede na lang sabihin lahat ng mga paninira sa buhay mo, mga kapatid, pero kapag tinaas ka na ng Panginoon sa kanilang kalagitnaan, katulad ng tinaas si Joseph sa kalagitnaan ng kanyang mga kapatid, wala silang magagawa laban sa'yo. At yun ay pangako sa kanya ng Panginoon, katulad ng kung paano yung ahas ay naging tungkod ulit. It's like Moses had the control of the enemy of the snake, na kung kailan niya gustong gawing tungkod, mangyayari yun. At sabi po mga kapatid sa Isaiah chapter 54 verse 16 to 17, ako ang lumikha ng mga panday na nagpapaapoy sa baga at gumagawa ng mga sandata. Ako rin ang lumikha sa mga mandirigma na gumagamit ng mga sandata upang pumatay. Next slide. At ito yung pangako sa atin ng Panginoon. Ngunit mula ngayon, wala nang sandatang gagamitin laban sa'yo. At ang mga lingkod ko'y wala nang sandatang gagamitin laban sa'yo. At masasagot mo ang anumang ibibintang sa'yo. Ang mga lingkod ko'y aking ipagtatanggol at siya bibigyan ng pagtatagumpay. Ito ang sinabi ni Yahweh. Sa English, no weapon formed against you shall prosper. Pwede mong palagpakan natin ang Panginoon sa kanyang pangako. Yes, kaya nilang gumawa ng sandata. Pero sabi ng Panginoon, walang sandata na ginawa nila ang kailanman makakatalo sa'yo. At anumang ibabato nila sa'yo, sabi dito ng Panginoon, anumang ibibintang nila sa inyo, meron ka laging maisasagot. Napakagandang pangako sa atin ng Panginoon na pinakita ng Panginoon kay Moses dun sa tungkod na naging ahas. Pangalawa, sabi po sa Exodus chapter 4 verse 6 to 7, ipasok mo ang iyong kamay sa damit mo. Sa tapat ng yung dibdib, utos ni Yahweh. Gayon nga ang ginawa ni Moses at nang inilabas niya, ito'y nagkaroon ng sakit sa balat na parang ketong nakasimputi ng niebe. Ipasok mo uli, utos ni Yahweh. At sumunod naman si Moses. Nang inilabas niya itong muli sa kanyang kamay, nagbalik na ito sa dati. Next slide please. Leprosy. Hindi ko na pinost dyan yung ibang mga picture kasi pasintabi po sa mga kumakain. Medyo nakakadiri po yung ibang mga post ng ibang pictures ng leprosy kasi nakakadiri talaga siya. Amen. So, pag sinabing leprosy has always been considered a sickness of the sinful. Hello? Kapag nung unang panahon sa mga panahon ni Moses, kapag meron kang leprosy, alam na, makasalanan ka. That's an indication na makasalanan ka. Sabi sa Bilang o Numbers chapter 5, verse 1 to 4, nung nag-uutos na si Yahweh kung anong gagawin sa mga taong nagkakasakit ng leprosy, sabi dito, sinabi ni Yahweh kay Moses,
paalisin mo sa kampo ng Israel ang lahat ng may sakit sa balat na parang ketong. At may mga tulo at na lahat ng mga naging marumi dahil sa paghawak sa napahawak sila sa patay. Wala kayong itatangi maging lalaki o babae. Lahat ng mga ito'y papalabasin upang hindi maging marumi ang kanilang kampo. Ako'y naninirahan kasama ng aking bayan. Yun yung dahilan kung bakit pinapalabas yung mga marurumi. Bakit? Kasi kasama nila ang isang banal na Diyos. Hello, katulad din ng buhay natin mga kapatid. Yamang tinanggap mo na ang Panginoong Hesus bilang iyong tagapagligtas at Panginoon, ang Diyos ay naninirahan na sa'yo. At ang Diyos, hindi sa papayag na ang Diyos na banal ay may kasamang marumi. At ano yung mga marumi yun mga kapatid? Mga kasalanan na hindi karapat-dapat sa buhay ng isang taong naglilingkod sa Panginoon. Yes, pwede kang madapa mga kapatid, pero dapat lagi tayo nagpapalinis sa ating Panginoon. Palagpakan naman natin muli ang Diyos na kaya maglinis sa atin. Sabi po dito mga kapatid, lahat ng ito'y verse 4, tulad ng utos ni Yahweh kay Moses, lahat ng may sakit sa balat na parang ketong, may tulo at maging marumi dahil sa paghahawak sa patay ay pinapalabas nila sa kampo. So, nang inutusan ni Moses, nung inutusan ni Yahweh si Moses na ipasok, nagkaroon ng ketong. Nung pinasok ulit mga kapatid, ito'y gumaling na parang malinis ulit. Anong gustong ituro ng Panginoon sa atin? Next slide please. Na sinasabi niya kay Moses at maging sa ating mga nananampalataya sa Panginoon, na sinabi niya, Moses, kung susunod ka sa akin, lahat ng karumihan mo ay kaya kong linisin. Yan ang pangako sa atin ng Panginoon. Na anumang karumihan, meron tayo. Na sinabi ng Panginoon, nung pinasok niya ulit yung kamay niya, nagkaroon ng ketong, kaya tayong linisin ng Panginoon. Pwede mo palapakan natin ng Diyos kung kailangan mo ng paglilinis sa buhay mo. Amen. Sabi dito, 1 John chapter 1 verse 8 to 9, kung sinasabi natin tayo'y walang kasalanan, dinadaya natin ang ating sarili at wala sa atin ang katotohanan. Subalit kung ipinapahayag natin na ang ating mga kasalanan, ito'y napakaganda. Papatawarin tayo ng Diyos sa mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasalanan pagkat siya ay tapat at matuwid. Gustong-gusto niya tayong makasama mga kapatid. Pero dahil ang Diyos ay banal, hindi siya pwedeng makisama o maki-associate sa kasalanan. Kayong gagawin niya mga kapatid, kapag atin daw pinagtapat sa Kanya, kapag tayo'y nagpalinis sa Kanya, pangako niya sa atin. Sabihin mo nga sa sarili mo, pangako ng Diyos sa akin. Ay meron pangako niya, nalilinisin tayo ng Panginoon sa lahat ng ating mga karumihan. Palakpakan naman natin ang Panginoon. Kaya naman mga kapatid, sa tuwing tayo nagkakamali, hindi tayo para i-condemn ang ating sarili. Kundi yan ay chance. Sabihin mo nga chance. Ito ay pagkakataon para muling lumapit sa Panginoon at magpalinis sa Kanya. Yung unang dalawa, merong pangako. Pero yung pangatlo mga kapatid, kung mapapansin ninyo, yung tungkod naging ahas, bumalik sa pagiging tungkod. Yung kamay na walang ketong, nagkaroon ng ketong, bumalik sa pagiging walang ketong. Amen? Pero yung pangatlo, ano nangyari? Mula sa tubig, naging dugo lang. Bakit mga kapatid? Kasi sabi doon sa Exodus chapter 8 verse 9, kung ayaw pa nilang paniwalaan ang unang kababalaghan, malamang na paniniwalaan nila ang ikalawa. Hello? At kung ayaw pa rin nilang makinig sa'yo, ito mga kapatid na maganda sa ating Diyos, na ang Diyos hindi niya pahihintulutan ng kasalanan sa atin, pero ang Diyos ay nagbibigay lagi ng maraming pagkakataon. Ito yung natutunan ko sa ating Diyos, at habang pinag-aaralan natin ang Diyos sa mga libron to, lalo natin nakikilala ang Diyos, na ang Diyos galit siya sa kasalanan, pero ang Diyos lagi nagbibigay ng pagkakataon sa atin. Binigay niya yung una. Kapag hindi pa daw naniwala sa una, meron pang pangalawa. At kapag hindi sila naniwala dun sa una, pangalawang yun, ito na yung pangatlo. Verse 9, kung ayaw pa rin nilang makinig sa'yo, kumuha ka na ng tubig sa ilog Nilo at ibuhos mo sa lupa, at ang tubig na iyon ay magiging dugo. Yung tubig na malinis, yung tubig na walang kahit ano, ay magiging dugo sa harapan nila. This represents the final judgment that we will experience kung patuloy tayong magbibingi-bingihan sa tawag ng Panginoon. Hello? Again, ang Diyos mga kapatid, ang Diyos, He is the God of many chances.
Pero kapag lagi mong dinedeny, kapag hindi ka pa rin naniniwala sa Kanya, iba yung nagkamali lang. Iba yung naniwala ka, tapos biglang nagkamali ka. Pero kapag ikaw yung taong hindi ka talaga naniniwala, sa kabila ng napakaraming warnings sa'yo ng Panginoon, kapatid, there will come a time that we will face the final judgment. At ito yung sinasabi ng Panginoon na yung tubig na nagiging dugo. Hallelujah. At ano pa, dumiretso na po tayo sa pang-apat na excuse ni Moses. Number 4, di ako, so yung pangatlo ay, paano kung hindi sila maniwala sa akin? Number 4, mga kapatid, sabi dito, di po ako magaling magsalita, pautal-utal po ako. Hello, so yung una, ano sinabi niya, sino ako? Pangalawa, sino ang Diyos? Pangatlo, paano kung hindi sila maniwala sa akin? And there came a point in time, alam niyo po, mas maano pa nga si Abraham eh. Kasi nung nakikipag-bargain siya sa Panginoon, sabi niya, Lord, paano kung may makita kang 50? Gugunawin mo pa ba yung Sodom at Gomorrah? Lord, paumanhin mo po sa sasabihin ko. Pwede po makarequest, paano po kung 40 lang ang makita nyo? Gugunawin nyo pa po ba? Paumanhin nyo po at ako'y makasalanan. Lord, paano kung 30 na lang? Pero si Abraham sobrang galang niya eh. Alam niya yung posisyon niya sa harapan ng Panginoon. Pero ito si Moses, mga kapatid, basta bira lang siya ng bira ng lahat ng mga excuses niya. Kung ano lang siguro masabi niya, Lord, wala po kasi akong paa, Lord. Parang, hindi mo kaya maglakad. Parang, kung ano na lang masasabi niya. At sinabi niya, di po ako magaling magsalita. Utal-utal po ako. Sabi sa Exodus chapter 4, verse 10 to 12, sinabi ni Moses kay Yahweh, Panginoon, mula't mula pa, hindi po ako mahusay magsalita. Bagamat nangungusap ka sa akin. Yun ang maganda eh. Bagamat nangungusap ka sa akin. Napaka-bless pa nga nito ni Moses kasi ang Diyos direktang nangungusap sa kanya. Amen. How I wish na, ako po, nagpe-pray lang ako na, Lord, kahit panaginip lang, kahit mapanaginipan lang kita. Sapat na, Lord, ibibigay ko na talaga yung, kung may pangalawang buhay pa dito, Lord, ibibigay ko na pati pangalawa. Amen, mapanaginipan lang kita. But Moses was actually talking to God personally. At sabi dito, mga kapatid, bagamat nangungusap ka na sa akin, hanggang ngayon pautal-utal pa rin ako nagsasalita. Amen, pautal-utal siya. By this time, mga kapatid, nung binabasa ko po ito, kahit ako nagsawa ako sa mga excuses ni Moses. Paano pa kaya si Lord na kausap niya? By this time, we could tell that Moses was just making excuses. Amen? Amen po? Pero actually, kung papakinggan mo mga kapatid, logical yung sinasabi niya. Na, Lord, hindi po ako magaling magsalita. Kasi nung isa sa mga phobia ng mga tao is fear of public speaking. Nung ni-research ko po ito, i-correct ko po yung sinabi ko sa nung una na rank 3 out of 10. Ito po pala ay rank 13 out of 100 common phobias ng mga tao. And this is called glossophobia. Glass, parang glass na glass. Glossophobia pala, glossophobia. So, babasahin ko lang po. In case of extreme glossophobia, individuals simply freeze before their audience. Parang hindi sila makapagsalita, parang sobrang awestruck nila. The audience might be unable to speak. They might find their mouth dries up, natutuyo yung labi. Or they start sweating. Pinagpapawisan sila. Shaking or experiencing palpitation. Nagpapalpitate sila habang nandito sila sa harapan. Ang tawag po doon ay glossophobia. Amen? At makikita natin na bagamat gumagawa siya na excuses si Moses, totoo naman talaga yung sinasabi niya. Hello? Sino po dito ang alam niya may tendency siyang magkaroon ng glossophobia? Amen. Naalala ko si Mar. Si Mar talaga. Totoo yung sinasabi. Kahit po minsan nagsasawa na tayo sa sinasabi ni Mar na, alam niyo po dati hindi po ako magaling magsalita. Ako po naranasan ko po talaga yon mga kapatid. Ay, nakita ko yon personally. Kasi dati yan si Mar. Hindi talaga yan siya nagsasalita. Tapos tinuturuan ko pa yan siyang magsalita. Habang nakasakay kami sa jeep, papauwi kami galing Parola. May tinuturuan ko pa siya magsalita. Tapos parang pag may sinabi, nung time na yun, pag may sinabi sa kanya, parang wala siyang natutunan sa mga sinabi. Pero ngayon mga kapatid, nakakapagsalita na siya mag-isa. Palapakan natin ang Panginoon. At mga kapatid, kapag mag-speak na ako, tapos bigla akong naihi, sabi ko, Mar, sige, pababain mo pa. Napapahaba niya mga kapatid, kahit wala na tayong natututunan. Tinasabi niya. pero nakikita natin yung kakayahang magbago ng Panginoon.
Amen? At ngayon kahit yung kapatid niyang si Rica May, ginagamit na rin ng Panginoon sa Bible study po natin sa Salpakan. Praise the Lord. Amen? At makikita natin dito yung response ng Panginoon sa excuse ni Moses. Sinabi ni Yahweh, next slide. Sinabi ni Yahweh, so sabi ng Panginoon, sinabi ni Moses, Lord, di po ako magaling magsalita, pautol-utal ako. Napakaganda ng sinabi ng Panginoon. Sabi niya dito, sinabi ni Yahweh, sino ba ang gumawa ng bibig ng tao? Sino ang may kapangyarihan para maging bingi o pipi ang isang tao? At sino rin ba ang nagbibigay ng paningin at nag-aalis nito? Hindi ba't akong si Yahweh? Wow. Kaya nga lumakad ka na at tutulungan kita sa pagsasalita at ituturo ko sa iyo kung anong sasabihin. Palakpakan naman natin ang Panginoon. Hallelujah. Mga kapatid, kung di nyo po nare-realize, kung di po ganito yung reaction nyo, ewan ko na lang. Napaka-sweet ng sinabi ng Panginoon. Sabi, hindi mo ba alam na ako yung gumagawa ng bibig? Ako yung supervisor ng factory ng bibig sa langit dito. Alam ko kung paano ginagawa. At ako yung nagbibigay ng kakayahan para makapagsalita ang isang tao at nag-aalis nito. Wow. Dito natin makikita ang kapangyarihan ng Diyos na pinaglilingkuran natin. Hallelujah. Kaya naman ako mga kapatid, every time we're here at church, I can feel that we're serving the God, the highest God, the God most high. Na siyang Diyos na pinaglilingkuran natin dito, na kahit kayo pumunta kayo dito o hindi, wala akong pakialam. Paglilingkuran ko ang Diyos kasi karapat dapat siya at ako'y mapalad dahil pinaglilingkuran natin ang Diyos na buhay. Hallelujah. At naway mga kapatid, ganun din ang paglilingkod na gagawin ninyo sa Panginoon. Sabi dito mga kapatid, kaya lumakad ka na at tutulungan kita sa pagsasalita at ituturo ko sa iyo kung anong sasabihin. But listen to this mga kapatid, despite God's assurance, despite dun sa sinabi ng Panginoon na ako yung gumagawa ng bibig, ako yung may kakayahang magbigay ng salita at sasabihin ko sa iyo kung anong kailangan mong sabihin kapag kailangan mo na magsalita. Despite the promise of the Lord, excuse number 5 ni Moses, tingnan nyo po. Number 5, Lord, iba na lang po ang inyong gamitin. Lord, iba na lang po ang inyong suguin. May kita natin dito mga kapatid yung, kung ikaw si Lord, talagang, sinabi ko na nga na ako na yung magpapagalaw ng bibig mo. Amen? Kung magagano lang sasabihin ng Panginoon, Exodus chapter 4, verse 13 to 17, Yahweh, maari po bang iba na lang ang iyong suguin? Sagot ni Moses. Dito mo makikita yung kawalan ng tiwala ni Moses sa ating Panginoon. Moses finally became real with God. At dito natin makikita, at ito yung totoong puso ni Moses dun sa pagkatawag ng Panginoon. Na malamang yung mga unang excuses niya is just a reflection of this, because this is his real excuse. Amen? Nakapagtanong na ba kayo sa isang tao na feeling mo nagsisinungaling pa rin siya? Tapos tanong ka ng tanong hanggang sa makuha mo yung gusto mong marinig mula sa kanya. Ito na yun kumbaga, ito na yun talaga yung nasa kaibuturan ng puso ni Moses. Lord, ba na lang yung suguin mo, Lord? Wag na lang ako, Lord, kasi ayoko talaga. Dito natin makikita yung unwillingness ni Moses. Kaya nung nangyari mga kapatid, anong response ng Panginoon? Dahil dito, nagalit si Yahweh. Kahit ako Kahit ako, makikita natin, no, na kahit tayong tao, makikita natin yung distrust ni Moses kay Yahweh. Dahil dito, nagalit si Yahweh kay Moses. Sabi niya, hindi ba ang kapatid mo ang Levitang si Aaron? Alam kong mahusay siyang magsalita. Darating siya at may kipagkita sa iyo. Matutuwa siya sa pagkikita ninyo. Kausapin mo siya at sabihin mo ang lahat ng dapat niyang sasabihin. Tutulungan ko kayo sa pagsasalita at ituturo ko sa inyo ang dapat gawin. Siya ang magiging tagapagsalita mo sa mga tao at ikaw ang magiging tagapagsalita ng Diyos na magsasabi naman sa kanya kung anong sasabihin niya. So kumbaga, si Moses yung magiging Yahweh. Tapos parang si Aaron yung magiging parang si Moses dapat. Hello? Amen. So, parang nag-iba yung role ni Moses dito. Sabi niya dito, verse 17, dalhin mo ang iyong tungkod sapagkat yan ang gagamitin mo sa paggawa ng kagababalaghan.
What's God's response nung nakita niyang unwilling o hindi pa handa na sumagot sa tawag si Moses? Binigyan siya ng katuwang. That's the reason why we need to go to church every day. Kasi marami sa atin hindi mo pa talaga kayang magtiwala sa Panginoon. Pero dahil meron kang mga kapatid na pwedeng magtiyaga sa'yo, pwede mo makakwentuhan ng mga same struggles na meron kayo, God's response to unwillingness is just a brother. It's just someone. It's a cell group. It's a D group. It's a Bible study. Kaya napakahalaga mga kapatid na hindi ka mag-isa sa lakad mo sa Panginoon. Bakit? Kasi God's response to unwillingness. At dito mo makikita yung kahabagan ng Panginoon kay Moses. Na kahit nakita ni Lord na ayaw pa rin ni Moses, hindi niya kinidlatan si Moses. Kaya niyang gawin yun. Hello? Hindi niya binuksan yung lupa at lamunin. Ayaw mo ha? Doon ka na sa ilalim. Amen. Baka dyan mag-ano ka pa. Amen. Kaya niyang gawin yun. Pero God's grace towards us, kung hindi pa tayo handa mga kapatid, He will give you a brother to strengthen and to fill what's lacking in you. Sila yung magiging kalakasan mo pag mahina ka. Sila yung magsasalita kapag hindi mo kayang magsalita. Sila yung tatawag sa'yo kapag walang gustong kumausap sa'yo. Sila yung magpapalakas sa'yo pag lahat na lang ng naririnig mo nakaka-down at nakaka-discourage. Sila yung magpapalakas sa'yo mga kapatid. Gagamitin sila ng Diyos. At hindi yan dahil wala kang kwenta, kundi alam ng Diyos na iintindihan ng Diyos na hindi ka pa talaga handa. And God understands that. But again, mga kapatid, hindi pumayag si Yahweh na hindi pumunta si Moses. Binigyan niya siya mga kapatid ng kapatid para sabay sila na sumagot sa tawag ni Yahweh. At ito mga kapatid, next slide please, sabi po dito, nung nag-decide na si Moses na sumunod sa Panginoon, ito po yung sumunod na nangyari. Verse 18, umuwi si Moses upang magpaalam sa biyenan niyang si Jethro. Remember Jethro mga kapatid? Siya yung tatay ni Zipporah. Amen. At siya yung kumbaga parang naging tatay ni Moses nung siya ay nasa Midian, nung siya ay nasa disyerto, nung tumakas siya galing sa Egypt. Sabi niya, babalik po ako sa Ehipto. Dadalawin ko po ang aking mga kamag-anak doon para malaman kung buhay pa sila. At pumayag naman si Jethro. So makikita natin mga kapatid, hindi talaga sinabi ni Moses yung totoong dahilan kung bakit siya babalik ng Egypt. Malamang ito ay, alam niyo po, parang mga sa lalaki, ito po ay komentary lang naman, ito parang sa mga lalaki, saka na lang natin sasabihin pag successful na. Amen? Pero kapag fail, parang bumisita lang naman po ako doon. Amen ba? Saka na lang sasabihin pag successful na. Pero ito yung isang ugali na gustong ituro sa atin dito ng Panginoon. Listen to this. Ang Diyos na mismo ang tumawag sa Kanya. Pero nung pumayag siya sa tawag ng Panginoon, he still had to ask permission dun sa leader na binigay ng Diyos sa buhay niya. Nakita niyo mga kapatid, tinawag na siya ng Diyos, ilang beses pang nag-excuse, but still, he felt led na magpaalam sa kanyang magulang. Sinabi, umuwi si Moses upang magpaalam sa biyenan niyang si Jethro. Mga kapatid, ang mga leaders, mga magulang sa buhay natin, hindi yan nilagay dyan ng Panginoon para i-bypass mo. Sasabihin na, tinawag po ko ng Panginoon para gawin ito. Hindi ka man lang nagpaalam. Nagsimula ka agad ng Bible study, ano ka agad ng mga gagawin mo, hindi ka man lang alam ng pastor mo, o hindi man lang alam ng mga leaders mo. Amen. Minsan sasabihin siya ng pastor, bakit mo ginagawa yan? Bakit mo ginagawa yan? Tinawag po ko dito ng Panginoon. Remember mga kapatid, Moses was called personally by God. Pero kinailangan niya pa rin ng submission sa authority na binigay ng Diyos sa buhay niya. The leaders and authority na binigay sa atin ng Panginoon mga kapatid, hindi yan linagay dyan ng Diyos daw para wala-wala lang. God will confirm. Everybody say confirm. Iko-confirm ng Panginoon yung tawag na binigay niya sa'yo sa pamamagitan ng mga godly leaders na nilagay niya sa buhay natin. Palakpakan naman natin ang Panginoon. Kaya mga kapatid, sa lahat ng mga leaders natin dito ngayon, sa lahat ng mga gagawin natin mga kapatid, lagi niyong tatandaan, lagi tayong magpapasubmit sa lahat ng mga authorities na ginagamit sa atin ng Panginoon. At doon sa last part ng verse sabi dito, at pumayag naman si Jethro. Listen, walang ipapagawa sa atin ang Diyos na hindi kakausapin ng Panginoon yung leader mo. Hello?
kung totoong tinig yan ng Panginoon, ang Diyos mismo ang hihipo, hahawak sa kanilang buhay, sa kanilang pananaw, sa kanilang perspective, sa kanilang heart, para pag nagpaalam ka, papayagan ka. Hello? Sabihin mo nga sa katabi mo, magpaalam. Na verse 19, matapos magpaalam, sinabi ni Yahweh kay Moses. So in this part, mga kapatid, let me just give you a background. This is the part wherein binibigay na ni Lord yung briefing. Alam niyo po sa mga sundalo, bago sila sumabak sa gera, may briefing yan. Ito, dito tayo papasok, Team 2, dito papasok sa bobombahin niyo yung pinto, tapos papasok yung Team 2. Pag pumasok yung Team 2, bantay lang yung Team 3. Lagi, babantayan niyo yung perimeter din. Nakita niyo na po yun sa mga movie. Binibrief nila kung ano yung mangyayari doon sa loob, para pag nandun na sila, hindi masusurprise ang lahat. Amen? Pag pumasok kayo, huwag kayong papasok dito sa pinto na to kasi may granada yung lagi, doon tayo papasok sa isa. Amen? So, dito, binibriefing ni Lord si Moses kung anong mangyayari pag pumunta na siya sa Egypt. So, sabi dito, magbalik ka na sa Ehipto sapagkat patay na ang lahat ng mga taong ibig pumatay sa'yo. Dito ko po nakita, mga kapatid, yung pagkakatulad ni Moses at ni Jesus. Remember, when Joseph was in Bethlehem at nabalitaan niya pinapatay lahat ng mga bago ipapatay ni Herod lahat ng mga bata under 2 years old, kinausap na agad siya ng mga anghel. Ni Gabriela, sinabi niya, itakas mo ang bata at pumunta kayo sa Ehipto. At doon muna kayo manirahan hanggang kailan? Hanggang sa mamatay yung mga gustong pumatay dyan sa batang dinadala niyo kay Jesus. Napakaparehas dito. Sinabi dito ng Panginoon na magbalik ka na sa Ehipto sapagkat patay na ang lahat ng mga taong ibig pumatay sa'yo. Verse 20, kaya isinakay niya ang mga asno sa mga asno ang kanyang asawa at mga anak at naglakbay sila patungo sa Ehipto, dala ang kanyang tungkod. So napaka-specific ng tungkod dito, mga kapatid. Kasi ito ay tungkod ni Moses, pero gagamitin to ng Panginoon para mag-perform ng mga himala. And later on, alam niyo po ba, tinawag itong tungkod ng Panginoon. Yung bagay na meron siya ay kumbaga inari ng Panginoon na kanya. Sabi po dito sa mga sumunod na talata, sinabi ni Yahweh, pagdating mo sa Ehipto, gawin mo sa harapan ng Farao ang mga kababalaghan na pinagagawa ko sa iyo. Bibigyan kita ng kapangyarihang gawin ang mga ito. Ngunit, ito napaka-controversial po nito. Isa to sa mga controversial parts ng Exodus na laging tinatanong ng mga taong hindi naniniwala sa Diyos. Listen to this. Ngunit papatigasin ko ang puso niya ni Farao upang hindi niya payagang umalis ang mga tao. So Lord, bakit ganon? Kung ako si Moses, tapos inutusan mo ako na pumunta doon, gumawa ng mga himala, pinapasabi mo sa akin, at nang biglang mababalitaan ni Moses, napapatigasin pala ni Lord yung puso ni Pharaoh para hindi siya maniwala doon sa sasabihin ko sa kanya. Bakit ang mabuting Diyos ay pinapatigas yung puso ng isang tao para hindi siya maniwala sa Panginoon? Naging tanong ba natin yan, mga kapatid? Amen. Kung naging tanong niyo po yan, tanong ko din yan. Sabay po nating sasagutin yan dito po sa chapter na ito. So, verse 22, kung magkagayon, ganito ang sasabihin mo sa kanya. Ipinapasabi ni Yahweh, ang Israel ay ang aking anak na panganay. Payagan mo siyang umalis para sumamba sa akin. Kapag hindi mo pinayagan, papatayin ko ang iyong anak na panganay. Listen to this, mga kapatid. Inari ng kataas-taasang Diyos. Ginawa niyang panganay na anak ang bayang Israel. At ginawa niyang ultimatum kay Pharaoh na kapag hindi mo pinalaya ang aking anak, papatayin ko ang anak mo. Kapag hindi mo pinalaya ang aking panganay, in exchange sa aking panganay, papatayin ko ang panganay mo. This was actually the ultimatum. Everybody say ultimatum. Kumbaga ito na yung pinakasukdulan o kumbaga binibigay na ni Moses, ni Yahweh kay Moses yung ultimatum na gusto niyang ibigay kay Pharaoh. And listen to this, mga kapatid, this was the ultimatum of God. But God knows, alam ng Diyos na kapag ginawa niya agad yon, na kapag sinabi agad yon ni Moses,
kapag ginawa niya agad yun, hindi papayag si Pharaoh. Alam ng Diyos na kapag ginawa niya agad, hindi papayag si Pharaoh. Kaya alam niyo po ginawa niya? Kaya kailangan niyang gawing 10 yung salot instead na isa. Bakit mga kapatid? Kaya ginawa niya 10 yung salot instead na isa para ihanda ang puso ni Pharaoh para makasunod sa kanya. Supposedly mga kapatid, the original plan was walang 10 salot. Isang salot lang dapat. Ang pagkamatay lang dapat ng panganay. Pero bakit naging 10 yung isa? Dahil binibigyan tayo lagi ng Diyos ng pagkakataon para magbago. Napakabuti ng Diyos na hindi niya hinahayaan na lahat ng tao ay mapahamak, kundi binibigyan niya lagi ng pagkakataon para magbago. Amen? Ultimately, wala talaga yung 10 salot sa plano. Pero sabi dito, and all those 10 were just made to prepare Pharaoh to give him the chance to change. Nung unang pumunta din, ito ay parang spoiler na ng mangyayari. Nung unang pinapunta doon ni Lord si Moses, pinatigas purposely ni Lord yung puso ni Pharaoh para hindi siya, kumbaga, kasi alam niya na kapag hinayaan niya mangyari yung desisyon lang ni Pharaoh, hindi siya papayag. Kaya niya pinatigas ng Panginoon, yung puso ni Pharaoh para ihanda ito, para sa kahuli-hulihan mga kapatid, he would give up his life or he would give up to surrender to God. Amen. Kaya dito natin masasabi mga kapatid, instead sabihin natin, bakit ang mabuting Diyos pinapatigas ang puso ng tao? Alam na natin ang sagot, dahil binibigyan ng Diyos ng pagkakataon si Pharaoh para sundin yung sinasabi ng Panginoon. Palapakan naman natin ang Diyos ng kahabagan. Verse 24. At ito mga kapatid, ito yung tanong po sa akin ni Pastora Ani, ni Nanay. Isang misteryo sa Biblia, makinig po tayo. Verse 24. Isang gabi, samantalang namamahinga sina Moses sa kanilang paglalakbay patungong Ehipto, nilapitan siya ni Yahweh at pinagtangkaang patayin. Verse 25, kaya't kinuha ni Zipporah ang isang matalim na bato at tinuli ang kanyang anak, at pagkatapos ipinahid niya sa mga paa ni Moses ang pinagtulian. Yung word na paa dyan po sa literary arts o tawag doon, sa literal arts po ng mga Hudyo, ang ibig minsan sinasubstitute nila ang paa sa ari. So hindi niya lang po yun pinahid sa paa, kundi pinahid niya sa ari. Basta yon. Okay, medyo sensitive po. Alright, pero sabi dito, pinahid niya sa paa ni Moses ang pinagtulian, saka sinabi, tunay ngang asawa na kita sa pamamagitan ng dugo ng pagtutuli. Dahil dito, hinayaan ni Yahweh na mabuhay pa si Moses. Kaya sinabi ni Zipporah kay Moses, naging asawa kita sa pamamagitan ng dugo ng pagtutuli. Lord, di ba, tinawag mo lang sa kakaano mo lang sa kanya na pumunta dun kung pumunta kay Pharaoh, kakautos mo lang sa kanya, tapos bigla mo siyang pinagtangkaang patayin. Hello? Dito natin makikita mga kapatid na kung di mo pag-aaralan ng Biblia ng totoo, matitisod ka. Amen. Kailangan nating pag-aralan to at i-decipher natin to isa-isa mga kapatid. Hindi sinabi exactly kung ano nangyari, pero makakakuha tayo ng mga clues dito po sa nangyari. Sabi po dito na nilapitan siya ni Yahweh at pinagtangkaang patayin. So, there's always a reason why. Pero anong nangyayari? Pinagtatangkaang patayin ni Yahweh si Moses. So, bakit? So sa next verse sinabi dito, kaya't kumuha si Zipporah ng isang matalim na bato at tinuli ang kanyang anak. At nung pinahid yung pinagtulian doon kay Moses, sinabi doon na dahil dito, hinayaan ni Yahweh na mabuhay pa si Moses. Remember mga kapatid, tingin sa akin lahat, remember na si Moses po ay lumaking Hebrew. Lumaki sa Egypt pero alam niya yung background niya as Hebrew. Pero nung tumakas sa Midian, he was actually there for 40 years. And for 40 years, malamang nakalimutan niya na o hindi niya na pinapractice yung mga nakasanayan nila as an Israelite. Kaya siguro nung nagkaanak sila ni Zipporah, ito po ay sabi ng mga Bible, pinag-aralan ko po sinabi ng mga Bible scholars na nung nanganak sila ni Zipporah, hindi niya tinuli yung anak nila ni Zipporah.
Pero sinabi po nung sa time ni Abraham na lahat ng lalaki sa inyong lipi kailangan tuliin. Kaya po tayo nagpapatuli, hindi dahil sa kung ano pa man, kundi sinusunod natin yung pattern na yon kasi lahat ng lalaki kailangan tuliin. Pero sa time ni Moses, mga kapatid, hindi niya na ginawa yun. Bakit? Kasi matagal na siyang wala sa Egypt that time. Matagal niyang hindi kasama yung mga Hebrew. Kaya naman, mga kapatid, pinagtangkaan ni Yahweh na patayin si Moses. Bakit? Kasi it was a direct disobedience dun sa alam niyang utos ng Panginoon. Bakit hindi niya sinunod, mga kapatid? Kasi yung asawa niya ay hindi naman Israelita. At malamang pinagtatalunan nila yung dalawa. Bakit mo tutuliin yung anak natin? Susugatan mo lang yan. Hindi naiintindihan niya ni Zipporah. Bakit? Kasi hindi naman siya Israelita. Ito yung sinasabi sa akin ng Panginoon, mga kapatid. Kaya napakahirap mag-asawa nang hindi mo kapananampalataya. Amen? Kasi katulad ni Zipporah, mga kapatid, at first, hindi tinuli ni Moses sapagkat una, matagal na siyang nawalay sa kanyang angkan. Pangalawa, yung asawa niya hindi naman Israelita. Kaya nung nakita ni Zipporah na pinagtatangkaan ni Yahweh na patayin si Moses, anong ginawa niya? Tinuli niya yung anak niya. Siya na mismo yung nagtuli sa anak niya. Siya na mismo na isa sa mga umu-oppose na sundin ni Moses yung pinagagawa ng Panginoon. Pero dahil nakita niya na si Moses di niya kayang tuliin yung anak niya at nakita niya yung nagiging consequence nito, siya na mismo yung tumuli sa anak niya. At tinan niyo yung sinabi ni Zipporah. Nung tinuli niya anak niya, yung pinagtulian, nilagay dun sa paa ni Moses o sa ari ni Moses, at sinabi niya, tunay ngang asawa na kita sa pamamagitan ng dugo sa pagtutuli. Ano ibig sabihin nun, mga kapatid? Naniniwala, kaisa na rin kita. Hindi ako Israelita, pero kaisa mo na rin ako sa pagtutuli. Ako mismo ay mananampalataya na. Kumbaga, itunuturing ko na rin ang sarili ko na isa na katulad mo kasi nakita ko kung paano gumalaw ang Panginoon sa'yo. Kaya niya sinabing, tunay niyang asawa na kita sa pamamagitan ng dugo ng pagtutuli. At tinulit niya pa ulit yun. Kaya sinabi ni Zipporah kay Moses, naging asawa kita sa pamamagitan ng dugo ng pagtutuli. Ano ibig sabihin? Anong lesson na makukuha natin dito, mga kapatid? Bukod sa, huwag kang mag-aasawa ng hindi mo kapananampalataya. Napakahirap po nun, mga kapatid, na mag-aasawa ka ng hindi mo kapananampalataya. Hindi mo alam kung saan ibibinyagan yung anak niyo. Hindi mo alam kung pastor ba o pare yung magkakasal sa inyo. Hindi mo alam. Napakagulo po niyan, mga kapatid. Nung kinasal po ako, mga simpleng detalye yan. Pares na kaming Kristiyano pero nagkakagulo pa rin kami sa mga detalye. Ano pa kaya kung magkaiba kayo ng relihiyon? Mga kapatid, kahit po sa Biblia, sinasabi po yan na huwag tayo magipamatok sa hindi natin kapananampalataya. Amen po ba? Pangalawa, kapag tinawag ka ng Panginoon, listen to this, lahat ng bagay na tinatago mo at hindi mo pinapaayos sa Panginoon, ipapaayos niya muna sa'yo. Hello? Lahat ng bagay na hindi pa natin inaayos sa Panginoon, pag tinawag ka ng Panginoon at sumagot ka sa kanyang tawag, hindi papayag ang Panginoon na hindi mo muna ayusin yan. Lahat ng mga hinanakit mo, lahat ng mga bagay sa buhay mo, papalayain ka muna ng Panginoon, saka kanya magagamit ng tuluyan sa pinagagawa niya sa'yo. Church, mga kapatid, kung gusto mong lumaya, sumagot ka sa tawag ng Panginoon. Bakit? Kasi kung hindi ka tatawagin tuluyan ng Panginoon, kung hindi ka niya babaguhin at hindi niya i-address yung mga bagay na ito. Naintindihan po ba natin? Mapalapakan naman natin ang Panginoon. Verse 27, na dito na po ako magtatapos. Samantalang sinabi ni Yahweh kay Aaron, salubungin mo sa ilang si Moises. Ito yung sinasabing confirmation, mga kapatid. At one part, si Moses sinasabihin niya, si Yahweh sinasabihin si Moses, sasalubungin ka ni Aaron at matutuwa siyang nagkikita kayo. And at one end, sinasabihin niya naman si Aaron, sabi niya, salubungin mo sa ilang si Moses. At nung nagkasalubong sila, nakita nila na parehas yung pinagagawa sa kanila ng Panginoon. Ang tawag po doon, confirmation. Na ma-confirm mo na yun talaga yung pinapagawa sa ng Panginoon. Bakit? Kasi parehas kayo nakarinig sa Panginoon. At mga kapatid, ang Diyos kailanman ay hindi magkakos ng confusion. Isa sa mga signs na hindi Diyos ang nagsabi niyan, merong confusion merong disorder. Pero dito, mga kapatid, makikita natin na there's a confirmation na sinabihan ni Yahweh si Aaron, salubungin mo sa ilang si Moses. Sinalubungan niya si Moses sa bundok ng Diyos at hinagkan niya nang sila'y magkita.
Sinabi ni Moses kay Aaron ang lahat ng sinabi sa kanya ni Yahweh. Pati ang mga kababalaghang ipinapagawa sa kanya. At magkasama silang lumakad upang tipunin ang mga pinuno ng Israel. Lahat ng sinasabi ni Yahweh kay Moses ay sinabi ni Aaron sa kanila. Pagkatapos gumawa si Moses ng kababalaghan sa harapan nila at naniwala ang buong bayan. Hindi man lang kumbaga naging valid yung mga reasons ni Moses kasi nung pinakita yun ng Panginoon na iwala agad ang buong bayan, nang marinig nilang sila'y dinalaw ni Yahweh at hindi lingid sa kanya ang pangaaping ginagawa sa kanila ng mga Ehipsyo, yumuko sila at sumamba kay Yahweh. At dito na po tayo nagtatapos sa Exodus chapter 4. Palakpakan po natin ang Panginoon. Next week, papapatuloy po natin Exodus chapter 5, mga kapatid. Pero meron po ba tayong natutunan? Amen. Ano yung sinasabi sa iyo ng Panginoon dito? Marami akong point na sinabi dito, mga kapatid, but there's only gonna be one word that will confirm to you. Ano yung sinasabi sa atin dito ng Panginoon? Pwede ba tayo lahat ay tumayo? Hallelujah. I believe that God is a God who's in the business of freeing people. Naniniwala ako na kapag tayo tinawag ng Panginoon, papalayain niya tayo sa mga bagay na nakakagapos pa rin sa atin. Hindi papayag ang Diyos na tatawagin ka niya, pero nakagapos ka pa rin sa isang kasalanan o nakagapos ka pa rin sa isang bagay, mga kapatid. Pero kung makikita natin, kinuha muna ng Panginoon yung oo ni Moses bago niya i-address yung problema. Ano ibig sabihin, mga kapatid? Kahit kailan hindi naging requirement na maging malinis ka muna bago ka tawagin ng Panginoon. Tinawag muna si Moses. At nung umuo na si Moses, nung hinanda niya na yung mga anak niya, yung asawa niya, sumakay ng kamelyo, at habang binibrief na siya doon ng Panginoon, saka dinil ng Panginoon yung bagay na kailangan tanggalin ni Moses sa buhay niya. Mga kapatid, God doesn't call the qualified, but He will qualify the called. Kapag sumagot ka sa tawag ng Panginoon, lilinisin ka niya. Lilinisin niya ang lahat ng kasangkapang ginagamit. Katulad ng kung paano nililinis natin ang lahat ng mga kasangkapan bago natin gamitin. Anong kailangan nating ipalinis sa Panginoon? Sa umagang ito, pwede ba tayong manalangin at hingin mo sa Panginoon, Lord, ano yung kailangan kong linisin, O Diyos? Lord, anong kailangan kong linisin sa aking buhay? Thank you, Jesus. Lord, I know you're still in the business of freeing people. Papalayain tayo ng Panginoon sa lahat ng bagay na nakakahinder sa atin.